Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Kampo ni VP Sara Duterte, walang katibayan at laway lang ang testimonya ni Ramil Madriaga. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Puro mga katang-isip lamang ang mga aligasyon ng nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ito ang depensa ni Attorney Paulo Pinelo Jr., Legal Counsel ng Vice Presidente, kaugnay ng mga ibinunyag ni Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment proceeding laban kay VP Sara. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, iginiit ni Panelo na ang mga namabibigat na paratang ni Madriaga laban sa pangalawang Pangulo, maging sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay walang mga ebidensya o katibayan. Kasi siguradong kasinungalingan yan kasi never naman siya nagtrabaho para kay VP Sara. Wala siyang personality para malaman yan or masabi yan. Yun ang problema sa kanya. At yun ang dapat maintindihan ng tao. Yung mga paratang niya laban kay VP Sara, yung mga paratang niya laban kay Pangulong Duterte, walang katibayan. Laway lang ang puhunan niya. Ayon din kay Panelo, may pruweba silang may ibang layunin si Madriaga sa pagtestigo sa pagdinig ng Kamara kahapon. Mayroon umanong text message si Madriaga kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, dating DepEd Security Officer ng Vice Presidente, para bumaliktad na rin para siya ay maging state witness at makalaya sa kulungan. Sabi sa text messages, Lieutenant Colonel Nolasco, bumaliktad ka na, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko binigay. Huwag kang mag-alala sa akin, makakalaya ako kasi magiging state witness ako. So yun po ang nagkukumpirma na kung ano ang motibo nito. At mind you sir, again, just to reiterate, nasa perjury complaint po yan. Meron pong record ang House Justice Committee niyan. So, nakita niyo na po kung gaano ka moro-moro yung ginagawa nila dyan. Nagbubulag-bulagan sila dun sa katotohanan dyan sa House Justice Committee. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DILG hinimok ang LGUs na palawakin ang OFW at main desks laban sa illegal recruitment. Nananawagan ang Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na palawakin ang Migrant Advisory and Information Network at Overseas Filipino Workers Desks upang maprotektahan ang mga naghahanap ng trabaho laban sa illegal recruiters. Mahalaga umano ito, lalo na sa mga repatriated OFWs na nais muling magtrabaho abroad. Sa datos ng DILG, 645 pa lamang sa mahigit 1,700 na LGUs ang may naitatag na main at OFW desks. Maaaring lumapit ang mga OFW sa mga desk na ito upang magsumbong ng kahina-hinalang recruiter, maiwasan ang illegal recruitment, at maprotektahan laban sa human trafficking. Tiniyak ng ahensya na patuloy ang kanilang kampanya para sa mas ligtas at maayos na pagtrabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.